Hello Kathden fans! Ito na nga, magbibilang muna tayo ng mga awards ni Alden mga kasambreros, no? And of course, ng Kathden na rin or ni Ma'am Catherine. So, sa 37th PMPC Star Awards, tapos sa FAMAS, so ito na pala yung nominations mga kasambreros, no? Ni Sir Alden mga kasambreros. And of course, awards na rin. So, Best Single Performance. So ngayon parang nung mga nakaraang ano lang ito buwan and then sa present mga kasambreros. So Best Single Performance by an Actor, yung sa magpakailanman nga niya mga kasambreros na na performance sa The Cantillana Family. Best Male, ito naman panalo siya dito sa dalawa, sa Best Male TV Host naman sa again sa PMPC mga kasambreros. Tapos sa FAMAS naman ay Best Actor nominee mga kasambreros, no? So siya po ay talagang yung present nga niya at ng Kathden mga kasambreros ay itong tawag dito yung sa Content Asia Awards mga kasambreros na kung saan ay tinanghal na Best Choice Movie Awards sa buong Asia mga kasambreros ang Hello Love Again. So, ito po yung time na tinawag, no? Parang inisa lang nila yung Best Actress, tapos yung sa Best Asian Movie or Movie Choice Awards mga kasambreros, and then yung favorite drama series mga kasambreros na kung saan niya ay sina Ma'am Kim Chu at saka yung Incognito mga kasambreros. So, ito na yung nag-host. Ang galing yung English So, ito po yung napansin ko mga kasambreros. And then, so of course, na si Ma'am Catherine, napansin ko dito, may Rexona siya kanina, tapos si Sir Alden din, yung Oxycure, no? Parehong beauty product or parang para sa katawan mga kasambreros. And then ito, yung kwento pala ng kanina, yung sa spotted siya mga kasambreros sa may, nung sa restaurant na sabi ko kanina, na may, caption na super bait ni Alden, grabe. So ang kwento pa nito, so, si I Am Pinky ang nag-upload nito mga kasambreros, tapos parang may nagtanong sa kanya kung ano yung height ni sa comment section sa TikTok. May nagtanong sa kanya kung anong height ni Alden. Sabi ni Ma'am Pinky na yung nasa picture nga ay mga 5'11", so kasi 5'7" siya. So ang tangkad pala niya 5'7" siya, tapos si Sir Alden ay 5'11". So alam natin na 5'11" yung height ni Sir Alden mga kasambreros. So grabe, sabi niya dito, grabe ang tangkad niya. Ang tangkad naman niya, ma'am, nasa kanya na lahat. Una sa lahat, dimples, ilong, tisoy, mabait, patulong niya, maginoo, humble, genius, maganda katawan, mabango, at higit sa lahat ay matangkad. So parang dito hinakot na niya lahat mga kasambreros, which is true, no? Ang pananampalataya talaga dito yung number one. And sabi pa ng isa nag-comment, si Marlene Aguila, sabi niya super bait and handsome niya. Sabi ni Ma'am Pinky na yung uploader nga ay yes, super, sabing ganon. So so ito pala parang hindi siya dito, hindi niya kakilala itong kulay black, no, na kasama niya sa parang nagkasabay lang sila mga kasambreros ng pagkuha ng pagkain doon, and wala kung kung saan ito na event mga kasambreros. So parang ito lang yung natanong sa comment nung mga fans mga kasambreros din ni Sir Alden, no? And then ito, so si Ma'am Catherine, ito na yung kasi may nagtanong dun sa may ideal vision niya. So ito na yung complete na photo ng mga fans na iba. Bakit putol yung vid? Sabing gano'n nag-comment. Tapos nga, nag-reply siya na dito na ito na yung yung kompleto na marami sila na mga fans, mga kasambreros. So, pati si nanay. So, ito yung sasabi niya pa na parang lola niya nang nilagay niya pa sa harap, no? Talagang, kasi makalola rin ito si Ma'am Catherine, So, sobrang bait nito mga kasambreros, lalong-lalo na sa mga lolo, sa lola, sa mga matatanda, sa bata, no? Ganon mga kasambreros. So, mabait din naman siya sa lahat ng edad, pero itong mga age range, like yung mga babies, and then yung yung mga matatanda, no? Yun po yung pinakamalapit talaga sa kanyang puso mga kasambreros. So, ito pala yun, kasi yung ibang file, yung sa video dati, lang,
parang patikim lang mga kasombrero. Ito yung full video na nakapapicture sila mga kasombrero kay Phenomenal Box Office Cinema Queen. Mga ang cute lang ni Ma'am Catherine, no? At saka sobrang bait mga kasombreros. And then ito, so pinagkumpara nila, no, si Ma'am Catherine at saka si Ma'am Kim Chu. So showbiz fan vlog. So 29 years old si Ma'am Catherine, si Ma'am Kim Chu naman ay 35, no? So syempre ang iba ay hindi naiwasang magkumpara, yung iba naman sinasabi na huwag ikumpara kasi pareho naman silang maraming achievements and then maraming awards and then pareho maganda mga kasombreros, no? And I definitely agree, no, kasi although si Kim Chu, no, hindi halata sa kanyang edad, no, na she's now 35, ay pareho naman sila maganda. So no need to compare. And tawag dito, friends naman sila mga kasombreros, kung kaya wag na nating gawa ng issue, no? May mga ano lang talaga, may mga tao lang na mahilig mag-compare, no, sa dalawang magaganda kapamilya A-lister. So parang silang A-listers, pero yung top 1 talaga dito na A-lister mga kasombreros ay walang iba kundi si Phenomenal Box Office Cinema Queen mga kasombreros. So si Ma'am Kim Chu, okay naman siya, no? Wala namang problema. Pareho naman silang mabait at saka minamahal ng mga fans nila mga kasombreros. So sadya lang talaga na parang kumbaga pa pag may ranking ay aangat talaga si Ma'am Catherine, no? Kasi nga dahil sa kanyang mga achievements na at saka napakaraming pelikula na nagawa mga kasombreros. May mga pelikula naman si Ma'am Kim Chu, pero mas marami lang talaga ang kay Phenomenal Box Office Cinema Queen mga kasombreros. Alright, so actually yan lang sa ating Captain items, no? Sinimot ko lang yung ating items for today. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is September 5, 2025, Friday na po. Bukas ay Sabado na mga kasombreros, no? Weekend na. So enjoy natin ang weekend bukas, pero tayo po ay magtatrabaho pa rin, no? So sana po ay pakinggan po natin ang Word of God, and blessed evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda at lupit po nito mga kasombreros. Gintong mansanas po ang ating title. Proverbs 25:11, a word fitly spoken is like apples of gold in settings of silver. Grabe, no? Napakaganda nito mga kasombreros. Yung isang word natin ay ang gintong hikaw naman po, no? Actually magkasunod lang ito sila, pero nakita ko ang ganda din ng verse. So kung kaya sinali ko sa ating topic dito mga kasombreros. So okay, so ang meaning po nito ay as it it is shown or flashed mga kasombreros ay yung Proverbs 25:11 ay nagre-remind sa atin about sa lalim ba at saka kahalagahan ng ating salita. Okay, kapag ang ating salita ay puro pang down, puro nega, puro bitter, puro harsh, puro discouragements, puro disappointments, naku po, minsan nagiging trap po yan at saka nagiging pain or temptation ni Satanas mga kasombreros. So kung kaya ang mga taong parating nega, parating bitter, no, parang wala silang joy, wala silang happiness at saka wala silang peace sa kanilang loob at saka sa kanilang isipan mga kasombreros, kasi nga kung anong lumalabas sa bibig nila, yun po yung laman ng kanilang puso at isipan. So kung kaya makikita mo at saka makikilala mo talaga yung mga tao may pananampalataya kay Kristo, kasi makita mo yun sa kanilang pananalita, no? Talagang piling-pili mga kasombreros, at saka kung naririnig mo sila, parang merong kagaanan ba, no? Sa kanilang pananalita at sa kanilang tono mga kasombreros. So kung sila man ay mag-rebuke, sila man ay mag-correct, meron pa rin kumbaga pa encouragement at saka ibang dating mga kasombreros. Just as apples of gold represent beauty and rarity, the verse highlights how important it is to choose our words carefully. So kagaya din ng isang mansanas na naginto mga kasombreros, kasi pag sinabing mansanas, mamahalin talaga yan, no? Dito sa atin ang pinaka-common is santol. Parang equivalent ng apple sa Amerika or sa western countries ay bananas or saging naman dito sa atin mga kasombreros when it comes to nutrition, no? Kasi potassium. So yan po. So napakaganda kasi
as we speak mga kasembreros ng ating mga salita, no, kapag nire-release natin, ang tao talaga ngayon, kanya-kanyang point of views, kanya-kanyang comments sa Facebook, sa Reels, sa TikTok, or sa YouTube, no, or kahit anumang mga social media at saka streaming platforms or digital platforms mga kasembreros sa ngayon. Kasi meron nga tayong freedom of speech mga kasembreros. Ang iba lang ay talagang kumbaga pa grabe na, no, minsan na hindi na siya makain ng aso. So sobrang galit nila ay nakakapag-post sila ng sobrang hindi maganda at saka nakaka-discourage mga kasembreros. When we speak wisely and thoughtfully, our words can have a powerful impact on others. So tama ito. Kasi ang words po natin ay po pwedeng makasira at pwedeng makapag-enlighten ng ibang tao. May nakakita akong video sa TikTok. Ang kulit, ang random sila, parang nakakotse sila pero binubuksan nila yung bintana nila. Tapos yung mga dinadaanan nilang tao, kino-compliment nila, no? Hey, ang ganda ng mo. You look so good, your outfit is so cool, ganyan, you look so fabulous, you're such a movie star. So nagugulat yung mga strangers at yung mga passers-by, mga kasembreros, na hindi nila kilala, tatawagin sila, tapos magsisigaw sila ng compliment at saka kind words. So di ba parang, tapos yung music background pa yung 1,000 years ba yun? So parang ang sobrang ganda na parang spread kindness, spread kind words kasi they're free, no? Libre ang mag-appreciate at saka mag-affirm mga kasembreros sa mga tao. Especially, nakakatuwa kasi dito mga strangers na yung kanilang sinasabihan na pag nadadaanan nila, mga babae, lalaki, matanda, no? Talagang napapalingon sila at napapangiti na thank you, ganun. So gaganon siya. So isa ito sa mga examples, literal na examples talaga na we should spread kindness and kind words, no? Yung words na nakakapag-enlighten at saka, alam mo, mapapangiti ba yung mga tao, mga kasembreros. And kapag tayo mapafitly spoken, ito kasi yung isa sa mga, sa mga dapat natin gawin na kapag yung ating salita ay hindi akma doon sa situation, may mga times talaga na hindi siya angkop ba? Kumbaga pa, nagiging inappropriate or nagiging nagiging awkward mga kasembreros kasi nga hindi siya wala sa tamang panahon, wala sa tamang lugar, ganon. So merong ganon mga kasembreros. And yun nga, most of the time or sometimes ay hindi pa siya, harsh pa siya mga kasembreros, kung kaya mas lalo ng parang double dead siya mga kasembreros na nakakasira at nakakasira ng mood mga kasembreros ng mga nakakarinig or nakaka-receive ng ating mga mensahe or words mga kasembreros. So additionally, this verse can also be reflected upon in terms of relationships. When we speak a kind word or reprove or provide wise counsel at an appropriate moment, we create a bond of trust and respect. So kagaya na mention ko, appropriate moment. So sa tamang timing, tamang pagkakataon, kasi kunwari nagsasalita pa yung manager mo or nagsasalita yung co-employee mo, o nagsasalita yung anak mo, yung asawa mo, for example, or yung lolo, lola, or sino man dyan, tapos ikaw nagsasalita. So, inappropriate siya. So, magkakaroon ng clash, magkakaroon ng disagreements, mga kasembreros, at misunderstandings. It encourages us to aim for excellence in our communication. This is vital, not just in our spiritual growth, but also in our daily lives. So, tama. Kasi yung kind word dito sa amin talagang pag nagluluto na, yung sarap ng ang sarap ng tinola mo, parang pang-restaurant. Parang pang-restaurant, no? Kahit nasa luyot at saka lang dyan. At saka talong or man dyan na mga kasembreros. Yung salamat sa paglaba ng damit ko, walang bayad ang overtime. Kasi kami ng nanay ko talagang jamming, no? Kasi mahal na mahal ko talaga ang nanay ko. So, we practice appreciation, kind words mga kasama sa loob ng tahanan. So, I love you, ganyan. So, I love you too. So, ganun mga kasembreros. So, nakakatuwa lang. And if I were you, talagang maganda rin yun na, kasi sabi dito, nakaka-build up siya sa relationships mga kasembreros. Kumbaga pa, nakakapag-develop siya at saka palakas na nakaka-strengthen pa siya ng relationships ng mag-asawa, ng magnanay, magtatay, magkapatid, and so on. So, a family as a whole.
Sabi dito, it is essential to recognize that our words can solidify connections with others or create division. So dalawang dalawang situations lang. Ang ating words kapag mabuti ay nakaka-build up, kapag masama at saka harsh at saka wala sa lugar, ito po ay nagki-create ng division and misunderstanding. So yun nga, magkakaroon ng lamat ang relasyon. As we take time to ponder the meaning of Proverbs, sinasabi dito, it's really important na sabi ni John Piper, isa sa mga sikat na pastors din, mga kasambreros na Amerikanong pastor, choosing the right words is like a fine art. It requires thought, precision, and intention. A well-timed word can bless a life, heal a wound, and spark joy. Napakaganda, no? Kung ako sa inyo, pwede niyo rin pakinggan mga kasus ang mga preachings ni Pastor John Piper. So I've been listening his sermons, napakaganda and full of wisdom din si Pastor John Piper. And matanda na siya pero naglilingkod pa rin siya talaga sa Panginoon, mga kasambreros. God bless this man. Proverbs is often known for its yung wisdom dito talaga papasok kasi ang taong may wisdom, mga kasambreros, yung salita niyan talaga nakaka-build up, kasi nga para siyang isang gintong mansanas. Ang ganda, hindi man makakain ng gintong mansanas na ginawa, pero yung mansanas na sariwa ay pwedeng-pwede. So, yung word natin, yung salita natin na fitly spoken ba, talagang fit, fit sa situation, fit sa tao, ay talagang para siyang yung mga advantages nun ay nag-grow yung ating relationships, nakaka-develop ng relationships, mga kasambreros, sa loob ng tahanan, sa opisina, sa paaralan, and so on, mga kasambreros. Kahit na yung mga strangers, diba yung sabi ko kanina na nagsasabi sila ng mga kind words, appreciations, and compliments, mga kasambreros, sa mga taong kanilang nadadaanan na hindi nila kilala. Alright, so let's practice yung affirmation or kind words, mga kasambreros, sa ating buhay sa loob ng tahanan. Alright, salamat sa ating Word of God, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, teachable heart, and kind words sa ating buhay at ating bibig, mga kasambreros. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros. Paalam po. I love you.